Ang nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang talikurin at sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galing. Titindi ang init at araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang talikurin at sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupang punong-puno ng galing. Didilim ng sobra, kidlat kulog ay maririnig. Ang lahat ng natitira ay dito nangyayari. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang talikurin at sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang talikurin at sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Magandang gabi sa atin lahat. Sino ang masaya ngayong gabi? Yan, so purihin ang Panginoon sapagkat patuloy tayong mag-aral ng kanyang banal na salita. Sino dito, tatanong muna ako, sino dito ang naniniwala sa Biblia na salita ng Panginoon? Yan, maraming salamat po at ayan po ang ating pag-aralan, ang salita ng Panginoon. Walang iba kundi ano? Ang Biblia. No, sa iba dyan, mga huling kaganapan. No, yan ang ating tatalakayin ngayon. Ano ba itong huling kaganapan na ito? Atin siyang matutunghayan. Yan po ang title o pamagat ng ating pag-aralan ngayong gabi. Walang iba. Nababasa naman. Ang nakalagay, kaluluwang ligaw. Ano daw? Hindi po ba yung kaluluwang ligaw na pumunta ka ng gubat, pagdating mo ng gubat, naligaw ka? Hindi po yan. Ayan po ay yung kaluluwang ligaw na yung mga taong hindi Yun. Okay, no? So, yan po ang ating pag-aralan ngayong gabi. So, napakaganda po ang paksa na ating pag-aralan, yung mga kaluluwang ligaw. Kagaya natin kung tayo po ay naniligaw, no? So, pasalamatan natin yung napakagandang awit na pinagkaloob sa atin ni Sister Nega, no? Siya po ay naging import po natin. Galing pa po yan ng San Pablo at
Salamat, sister, na nakarating ka din sa amin. Ngayong gabi po ay paumanhin din po at ngayon hindi natin nakasama ang ating butihing pastor sapagkat po siya may wrong appointment o kanyang ginawa. Pero gano'n pa man ay ating pa rin pag-aralan ang salita ng Panginoon. No? So patuloy po tayo. Ayan po nakalagay. Saan tayo patungo kapag tayo ay namatay? So nakikita natin pag namatay ang tao, siyempre matik, simenteryo pupuntahan. Pero bago siya mapunta sa simenteryo, ano kanyang pupuntahan muna? Ilalagay sa lungon o kabaong. No, yan. So ilalagay muna sa kabaong bago dadalhin sa simenteryo. Yan. At saka ilalagay doon sa kanyang libingan. Pero ayan ba ang gusto iparating sa atin ngayong gabi ng Biblia, ating masusumpungan. Yan. Ang nakalagay dyan, ano ang sangkap ng buhay? Sabi dyan, ano ang sangkap ng buhay? Hindi po yan yung sangkap na nilalagay pag tayo nagaluto. Hindi po yan. At hindi po yan yung sangkap na kung tayo po ay may gagawin na isang bagay. No? So, ano nga ba talaga itong sangkap na ito? Ating pantuklasin. Ano nalagay dyan? Ang sangkap ng buhay, yan, ang sangkap ng buhay ang paglikha sa tao. Paano nga ba nilikha ang tao? Sabi dyan, alabok plus, ano itong plus na ito? Atin siyang matutunghayan. So, ang nakalagay dyan, alabok plus espiritu. So, ang plus nakita na natin at saka ang plus pala nito sa tao na ito, yung alam niyo ba yung alabok na sinabi diyan ay tayo ay nanggaling sa alabok, no? So, plus yung espiritu natin bilang tayo nabubuhay. So, hindi na po natatapos yung sa plus, mayroon pang equals yan. So, ating tunghayan. Yan. Ang nakalagay diyan sa plus, kaluluwang buhay. Ngayon, nakita na natin ang kaluluwang buhay. Sino na to siya ngayon? So, yan, tutunghayan pa natin para ating maintindihan at ating maunawaan. No? Yan ang nakalagay dyan, mga sangkap ng lupa. No? So, yun na. So, para wala nang maraming pasikot-sikot ba, atin ang tunghayan. Yan. Mga hiningang lupa o hiningahan. So, yung tao ay nanggaling sa lupa at ito po ay hiningahan na, no? So, yan. Nakalagay dyan, mga sangkap ng lupa na hininga. At ito na po, buhay na nilalang. So, buhay na nilalang na to. Siguro, pag alam na natin, pag buhay, nakapaglakad, nakakagalaw, o kung ano pa man. Kasi nga, ano daw? Buhay na nilalang, no? So, yon. Yan, nakalagay dyan sa aklat ng Genesis 2 verse 7. Ano po nakalagay? At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Saan daw nanggaling ang tao? Nakalagay, alabok ng lupa. So, sabi yan, nilalang ang tao sa alabok ng lupa. O, no? So, yan. Nanggaling na siya sa alabok at ito na po ang nangyari. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong na hiningang may buhay. So ano daw? Hiningahan ang kanyang ilong at hininghang buhay. No? Tuloy natin. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So yan na. So ito na tayo. Hiningahan ang ating ilong at tayo po ay naging, ito na, nakikita niyo yan? Yan, nakikita niyo. So, yan na yung tao at hiningahan siya ng, pinapanood pa siya ng giraffe, no? Yan, so, hiningahan na siya ng hiningang may buhay, no? So, yan. At, ano po ba nakalagay sa aklat ng Job? 27 verse 3, sabi niya dito, sapagkat ang aking buhay ay buo, at ang akin at sa espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. So, ang espiritu ng Diyos ay nasa butas ng ilong. Sabi ni, no? Ang aklat ng Job. No?
sabi niya yan. Hindi ko sinabi yan, yan ang sinabi ng aklat ng Job kasi yan ang nakalagay dyan. No? At ako po ay sinasabi ko lang sa inyo kung ano ang nakalagay dyan. No? Yan. So, ayan pa, nakalagay dyan. Ano ang nangyayari kapag namatay ang isang tao? Ano daw ang mangyayari pag patay ang isang tao? Sabi ko, wala. Yan, sabi, pag namatay daw ang isang tao, ano ang nangyayari? Yan, so ating tunghayan. Ayon sa sinabi ko kanina, nakita natin doon na ang tao ay linalagay sa lungon o sa kabaong o kung ano pa man. So, diyan na po nakalagay, no? Yan, so ano nakalagay diyan? Ang kamatayan ay pagbaliktad ng paglalang. So, kanina, kung ito ay linagyan ng hininga, ngayon naman ay tinatanggalan ng hininga. Bakit kaya tinatanggalan ng hininga? Kasi nga po, patay na. No? Yun. So, kaya sinasabi siya, kabaliktaran ng paglalang. No? So, yun. At ipantunghayan sa mga ibang talata pa ng Biblia. Nakalagay dyan, ang hininga ay pumapanaw siya at nanumbalik sa kanyang pagkalupa. No? So, ito na po yung huling hantungan. Pag siya na po ay napumanaw na, dinadala na natin doon sa libingan. No? At yung pang huling hantungan. No? So, kasi wala na siyang hininga. No? Yan. Okay po. Ito pa po ang nakalagay sa aklat ng Ecclesiastes 12 verse 7. Ito po ang nakalagay. At ang alabok ay mauwi sa alabok sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay babalik sa Diyos at ang bagay sa Kanya. No? So, ano daw? Ang alabok ay babalik sa alabok. Sino po ba dito yung namatay na hindi dinala sa ibinaon sa lupa? No? Wala pang namatay na hindi binaon sa lupa. No? Kasi nga, nakahula talaga sa Biblia, pag ang mamatay, ay babalik talaga sa lupa. No? Yan. Ano pa? Ang diwa niya ay babalik sa Diyos. No? So, kumbaga yung buhay natin, o yung kaluluwa natin, ito ay babalik sa Diyos. Yan. So, yan pa, nakalagay sa aklat ng Job uli. Kung papaanong sa alapap ay napapawi at nawala, gayon siya'y bumababa sa Siyon na hindi naaahon. So, kung yung kanyang buhay, kagaya ng sanggol na ipinanganak, na lumulutang, gano'n naman siya, pag siya yung namatay na, pag linapag na sa loob ng nicho, hindi na po siya makakalabas pa dun. No? Yan, sabi pa dyan sa mga aklat ng awit, sapagkat ang kamatayan ay walang alaala, no? Alaala sa iyo. So, sino dito sa inyo yung tulog na nakakaalam siya ng nangyayari? No? So, ganito po yung sample ng kamatayan pag tulog ka. Na, yung tulog ka, nakikita mo pala yung dismiss ka na doon sa kabila. Hindi po yun. Do, walang ganun nangyayari na tulog ka na alam mo yung ginagawa ng kung sino man dyan sa paligid mo. Siyempre, pag tulog ka, minsan naghihilig pa nga yan, no? So, ganito po yung sample ng kamatayan. Sa Siyon ay sino magpapasalamat sa iyo, no? Yan. Yan pa po, dito pa po, sa aklat ng Job, 16:22. Yan po nakalagay. Sapagkat sa pagsapit ng ilang taon, ako'y papanaw sa daan na hindi ko pagbabalikan. So, ganun talaga ang buhay ng tao. So, pag tayo po'y nabubuhay, lilipas yung panahon, tayo po'y tatanda, minsan hindi tayo maabot ng edad natin na 70, 60, tayo rin po ay papanaw. Sa ating pagpanaw, hindi na po tayo babalik pa sa ating buhay na ito. No? Yan. Ano pa daw po? Ang nakalagay sa aklat ng awit? Ang patay hindi pupuri sa Panginoon. Kaya walang patay na nagsasamba o nagsasamba sa ating Panginoon sapagkat sila po ay
patay na. So, yan po, maliwanag po yan. Di ba sabi pa nga natin kanina, tayo po'y naniniwala sa Biblia. Kaya, ayan po ang sinasabi niya, kung ano man po nandyan ay ating paniwalaan, no? Yan pa, nakalagay pa dito ulit sa aklat ng Ecclesiastes 9 verse 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ano daw? Sapagkat malalaman ng mga nabubuhay na sila ay mamamatay, no? Mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Yun ang sinabi ko kanina, kagaya ng isang tulog, hindi niya alam ang nangyari sa kanyang paligid. Kaya, kung ang patay, hindi niya talaga alam kung ano po ang nangyari sa kanyang paligid, no? Wala na po siyang alaala pa. Yan. Ayan po ang nakalagay sa aklat ng Biblia about tungkol sa mga patay. Ano po yan nakalagay dyan? Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na kasagutan. So, kumbaga, binibigyan tayo ng magandang pagkaalam, no, o malinaw o maayos na kasagutan ng Biblia, no? Kasi alam natin, ang Biblia ay talagang salita ng ating Panginoon, ng ating Diyos. So, ito po ang kwento bago tayo pinanganak ni Adan at Eva, no? Sabi pa rito, ang diablo ay ng daya, no? Ano daw? Ang diablo ay ng daya. Ang kasinungalingan ng diablo. Ano daw? Ang kasinungalingan ng diablo. Alam niyo ba itong diablo na ito? Kung ano to? So, ang diablo po sa ibang term ay siya si Satanas, ang demonyo, o sa ibang salin pa na salita, serpent o ano pa, serpente o ano pa man, no? Yan, nakalagay pa dyan. Sabi pa dyan sa aklat ng Genesis 3 verse 4. At sinabi sa kanya ng ahas, sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ito po yung bunga, yung sinasabi pa na iba, ito daw po ay ang mansanas. Pero wala po nakalagay doon na mansanas. Ang nakalagay lang doon, ito yung bunga na kilala na mabuti at masama. Sabi nga sa babae, kainin mo yan kung iyong kakainin. Sabi ng ganyan, mas maging matalino ka pa sa Panginoon. So si babae, kinain. So, kasi sabi nga ng babae dyan, pag kinain nila ay sila'y mamatay. Pero sinabi ng ahas ay hindi siya mamamatay, no? Yan pa po, ano lagi po dyan sa aklat ng Juan 8 verse 44, nakalagay yan, sapagkat walang katotohanan sa kanya pagka nagsasalita siya. So sabi yan, pag siya daw po ang nagsasalita ay wala daw katotohanan, no? Sabi yan ganyan sa kanya, at kasinungalingan ang salita siya'y sa kanyang yun, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama na nito, no? So ganun po si Satanas, talagang napaka-sinungaling. Kumbaga, pinangakuan ka ng jowa mo, yan, relate sila, no? Jowa daw. Nasabi, mahal na mahal kita, Jesus. Sabi pa, ano, iba pa dyan nila, may iba naman sabi lang, sana all may pangako. Pero, so, sabi ng ganyan, huwag ka maniwala dyan, pangako lang yan. No? Yan. So, ano na yan, tawag nitong, bahat yun na yun. Kaya pag pinangakuan kayo ng jowa ninyo, hindi totoo yun, no? Sabi pa sa aklat ng Deuteronomio 18 verse 10 hanggang 12, sabi yan, sadyan, huwag kang makasumpong sa iyo ng sinuman na nagpaparaan sa apoy sa kanyang anak na lalaki at o babae o nang huhula ng anumang, di ba sabi ng ganyan. So ito po ay sa mga kumbaga engkantador o mga yung mga tayo ito, yung basta yung mga ganun man yun na yun. Yan pa, dito pa, tuloy pa po natin, sabi pa dyan,
Sapagkat ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito, sabi nga Gans, ano daw? Sapagkat yung sino man ang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na ito, ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo, no? So, ito na po yon yung kanina, yung mga gumagawa ng mga karumaldumal o karumihan, sabi nga ganyan, ay papalayasin ng Panginoon sa harap niya, no? So, kumbaga, hindi talaga ibig ng Panginoon na gumawa tayo ng hindi maganda para sa Kanya. Unless na tayo po ay pupunta sa mga ganong klaseng tao, itawag natin sa Panginoon sapagkat tanging ang Panginoon lamang ang nakabatid sa atin, no? Yan, so, ano po ang nakalagay sa aklat ng Apocalypse 16 verse 14? No, ganyan po nakalagay. Sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo, no? Ano daw? Sapagkat sila ay mga espiritu ng demonyo na nagsisipagawa ng mga tanda, no? So, kagaya ni Pastor kagabi, ang sinabi niya daw, may mga tao daw o may tao daw ngayon na nagsasabi na siya ay anak ng Diyos. Pero saan siya ngayon? Nasa kulungan, no? Ano daw? Sabi na yan, sisigawa ng mga tanda o nasa demonyo, no? Kasi hindi yun ang ibig ng ating Panginoon. Yan po, sa aklat ng Thessalonica 4 verse 15 hanggang 17, dito pa nakalagay, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo na ang salita ng Panginoon na tayo nabubuhay na natitira, no? Hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan na natutulog o namatay, sapagkat ang Panginoon di naman ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, no? Sabi diyan, kung tayo daw po ay kagaya sa sabi ni Pastor Ali kagabi, na walang secret rapture, yung basta't ka na lang kukunin at dadalhin sa langit, no? Kumbaga, isahan tayong dadalhin doon sa langit, no? Yan po ang ibig sabihin ng palata ng aklat ng Thessalonica. At ang daw, may isang bababa mula sa langit na may isang sigaw na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay unang bubuhayin namang muli, no? So, napakaganda. Yung mga na kay Kristo daw po ay ano daw? Unang bubuhayin muli. Ay, paano kaya yung sa hindi kay Kristo o hindi sa ating Panginoon o hindi sa Diyos? Yan. So, ating tuhayan pa ang nakalagay sa ilalim. Kung magagayoy tayong mamubuhay, ay natitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman, no? Napakaganda mga kaibigan, mga kapatid, no? Lalong-lalo na sa atin mga ka-viewers din dyan, no? Na kung tayo po ay nasa Panginoon, ay tayo po ay aagawin, kukunin niya. Sa ibang term, kukunin niya at tayo po ay nakalagay doon, dadalhin sa langit, no? O dito nakalagay ito ay himpapawid, no? Napakaganda ng gustong iparating sa atin ng Panginoon, mga kaibigan, na para po sa ikabubuti ng lahat. Yan po ang nakalagay pa dyan. Inaangkin ng espiritismo na ang mga patay ay hindi patay. Yan, sabi niya, inaangkin ng mga espiritismo o mga iba pang ano na ang patay ay hindi daw patay, no? So, may alam akong ganyan. Yan, nakalagay dyan, sabi dyan. Nakikita nyo to? Yan, napakagandang tao, no? Ay, mainam. So, ang nakalagay dyan? Ang pangunahing prinsipyo ng mga espiritismo ay ang mga tao ay natiling buhay sa kabilang kamatayan ng katawan, no? So, hindi po sila naniniwala na yung mga kamag-anak natin, nanay natin, o ano po man yan, na dinala dun sa simenteryo na ayon ay patay na.
no? Sabi diyan ay naniniwala pa rin silang patay, no? Kaya kasi ibang lugar, sa ibang bansa, no, na hindi nila pinapatay ang ipis sapagkat doon daw sumanib ang kanilang nanay o kanilang mahal sa buhay sa ipis na yun. Sino ang payag sa inyo ng nanay yun sumanib doon sa ipis? Abay, mahirap iyan, no? Kahit pa ganun-ganun ang nanay ko, hindi ako papayag na ipis yun, no? Mahirap yun na maging ipis ang nanay mo. At nako, ibang usapan iyan. Sasabihin ko talaga, hindi ipis ang nanay ko, tao yun. Ang iba, nagiging langgam. Naniniwala sila sa ganong senaryo. Mahirap po yun na paniwalaan natin na gano'n na hindi naman totoo yun, no? So ano pa? Ayan pa, nakalagay yan. At paminsan-minsan, sa kalagayan na hindi palubos na naunawaan, ay maaari tayong makipag-usap sa mga naunang mga namatay. No, may mga ganun po talaga. Minsan, hindi lang minsan, dati, pag ako masama ang loob, pupunta ako sa simenteryo, kinakausap ko yung, yung papa ko, bago sinasabi ko, pa, alam mo, sobrang sama ng loob ko. Pero sa tagal-tagal ko nagsasalita, wala talaga nagsabi sa akin, oy anak, magpatatag ka. Wala talaga akong narinig ng pag-ganon. No? Pero mayroon rin ako narinig na tao na dumaan. Sabi ng ganyan, iho, pigilan mo ng pag-iyak mo. Pero kapitbahay din namin yun. No? Pero hindi yun ang papa ko. Sabi ko, papa kita, hindi kilala kita eh. Nang ganon. So, yun po ang minsan nangyayari sa atin. No? Yan, ano pa daw po? Sabi pa dyan, ang pagsamba ng mga ninuno ay ang pagsamba sa mga ninuno ay nababatay sa maling doktrina ng mga pagkawala ng kamatayan ng kaluluwa, no? May mga ganitong mga senaryo, no? Na, alam nyo, pag tayo po yung nagbabasa ng history, yung mga sinaunang ninuno natin, may taladala silang manok. Pupunta saan? Sa malaking puno ng kahoy. Yan, ranas na ranas po yan. Bago yung manok na ito dala, puting manok at ilalagay doon, sabi yan ay dinidinig daw ng Panginoon nila o ng Panginoon natin yung ating dalangin, no? Kung ano pa man yung sinasabi, etc., no? So yan ay hindi gusto ng ating Panginoon. Ano pa? Sabi pa dyan, ang mga sinuunang taga-Ehipto ay naniniwala sa paganong doktrina na ang pagkawala ng kamatayan ay kaluluwa. No? So, ito po talaga ay tunay na nangyayari. Bakit mo? Kasi hindi sila nakabatay sa Biblia. Pero kung naunawaan ng Biblia, hindi na nila yan paniniwalaan pa, no? Sige, tuloy pa tayo. Yan, ginagawa pa nila. Yoga. No? So, yun, sabi, inabulungan siya, oh. Sabi naman ng isa, kung nakatingin sa kanya, hindi ko alam kung ano sinasabi niya, kung ano ba yun. So, ating tunghayan. Yan, sabi dyan, bakit sinisikap ni Satanas na dayain ang tao tungkol sa kalagayan ng mga patay? Ano daw? Bakit sinisikap ni Satanas, no? Ang tao sa tungkol sa kalagayan ng patay. Kasi talaga, marami talaga sa atin na niniwala sa ganitong senaryo, no? Mayroon pa nga dyan, sabi ng iba, pagkalibing ng mahal mo sa buhay, sabay, lagay ka ng abo doon sa pintuan, sabi ng ganyan, kasi sabi ng ganyan, babalik yung iyong ina, sabi ng ganyan, o iyong ama, pagka gabi o kaya kay 6 na araw. May mga bakas ka doon na makikita. So, kung bakit yung nagpakita yun, eh, siyempre, kailangan pa ba sa mga ganong senaryo, no? Yan. Ano pa daw po? Sabi pa dyan, upang ang tao ay magkaroon ng kaisipan na gumawa ng anyo ng kanyang gusto, no? So, at maaari pa ring magsisi kahit patay na, no? Sabi nung kanina, ang tao daw po ay hindi na nagpupuri. Pero, sabi dito, sa kaisipan ng mga Ehipto ay pwede pa daw magpuri yung tao kahit patay na. O kaya pwede pa magsisi. No? Pero mali po yan. At sinabi nung kanina, pag patay ka na ay wala ka ng pagpupuri pa kasi patay ka na nga.
patay na pala. Hindi ka patay, yung patay na pala, no? Yan, so ano pala kalagay dyan? Ang resulta, naliligaw ni Satanas ang marami na dumadalangin sa mga tao sa mga namatay na, no? So, totoo naman talaga at naliligaw nga ni Satanas ang marami, no? So, yan, sabi pa ng aklat ng Hebreo 9 verse 27, at kung papaanong itinakda ng mga tao na ang mamatay ay minsan, pagkatapos nito ay paghuhukom, no? Sabi nga dyan, pagkatapos kang mamatay at darating naman sa iyo ang paghuhukom, no? So, maliwanag yan na sinasabi dyan, pag tayo po ay mamatay, ay mayroon tayong paghuhukom. Ano pa raw? Ano ang hahatulan ng Diyos sa tao? Ano daw ang hahatulan ng Diyos sa tao? Ating tunghayan. Ito po ang nakalagay, sabi ito, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan. Ano daw? Nakita niya daw? Ang malaki at maliliit na namatay at nakatayo daw, no? Sabi diyan sa harapan ng luklukan, no? Ano pa nakalagay? At nangabuksan ang ano daw? At nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang iba pang aklat na siyang aklat ng buhay at mga patay na hahatulan ayon sa mga bagay na nasa sulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ano daw ang hatulan ng Panginoon o natin Diyos? Pag nabuksan ang aklat, ang kanilang mga gawa, no? So, napakaganda talaga mga kaibigan pag tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan. Kasi malalaman natin kung ano ang hatulan sa atin pag tayo po ay mamatay. Siyempre, ang hatulan sa atin ang ating mga gawa. Kung tayo ba ay gumawa ng mabuti o kung tayo ba ay gumawa ng makma, no? Para kagaya lang, pag tayo ay nahuli, nadala sa barangay, siyempre, lilipitin tayo. Ang unang alamin dyan kung ano yung ginawa natin mali. Kasi di naman tayo hatulan kung mabuti ang ating ginawa. No, siyempre, ang unang hatulan dyan yung ginawa natin mali. No, yun agad ang unang titingnan. Yan, no, makikita natin dyan sa aklat na iyan. Ay, yun. Ano pa daw nakalagay sa aklat na Apokalipsis? Apokalipsis 14, talatang 6 to 7. Nakita dyan? At nakita ko ang iba pang mga anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan. Ano daw? Nakita daw ang mga anghel na lumilipad, no? At may dalang mabuting balita na walang hanggan. Kaya mapalad kayo mga kapatid kung inyo pong narinig to o mga kaibigan, no? Mapalad kayo kung inyo tong napakinggan. Yan, tuloy pa po tayo. Nakalagay po sa aklat ng City, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa ang angkan at wika at bayan. No? So, ito na po yun mga kaibigan, kung inyo pong naiintindihan. No? Sana naman naiintindihan niyo ang pinagsasabi ko. No, naiintindihan niya ako. Yan. At sinabi pa dyan sa aklat ng Apokalipsis ulit, City. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo. Saan daw tayo matakot? Yan, sinabi dyan, matakot kayo sa Diyos. Hindi kayo matakot sa kapitbahay ninyo. Hindi kayo matakot kay Papa daw. Ay, kailangan din natin matakot sa tatay, no? Igalan natin yan. Pero ano daw, matakot tayo sa Diyos. At magbigay kayo ng kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghahatol, no? So, mga kapatid, sana kung hatulan man tayo ng Panginoon o natin Diyos, doon tayo mahatulan sa mabuting ginawa natin. Huwag tayo hatulan doon sa masamang ginawa natin. Yan pa, ano pa doon nakalagay sa aklat ng Judas?
1 verse 15, nakalagay dyan. Upang isigaw ang paghukom sa lahat. Yan sabi yan. At upang sumbatan ang lahat ng mga masama sa lahat ng kanilang mga ginawa sa masasama na kanilang ginawa may kasamaan, no? So yung salita sumbatan dito ay kumbaga mapakita sa kanila yung mga masama nilang ginawa, no? Ano pa? Basahin pa natin. At sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga kasalanang masasama, no? So, yan po ang hatulan sa atin ng ating Panginoon, no? Yan, katugi naman. No? So, ano daw nakalagay sa aklat ng Roma? Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. So, kung hatulan man tayo, kung hatulan ay hindi lang ako, hindi lang si Ronron, hindi lang si kung sino man, lahat po tayo ay haharap doon sa paghahatol, no? So, mga kaibigan, ay mag-isip-isip po tayo na pag dumating po ang paghahatol na ito o yung pagsusulit na ito ng Panginoon. Kumbaga, yung amo mo, pinag-deliver ka ng foodpanda, pagdating mo doon, syempre, kailangan mong ibabalik yung pira. Yung pagsulit mo ay hindi sobra, hindi kulang. Ganon din ang ating Panginoon. Pag tayo po ay nagsulit na, no? So, patuloy tayo. Ano pa daw po? Nakalagay sa aklat ng Ecclesiastes 12, talatang 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay na maging ito ay mabuti o maging ito ay masama, no? So, kumbaga, walang excuses sa atin o walang ay ikaw lang pupunta doon. Ay ikaw lang pupunta doon, hindi po ganon. Lahat po tayo ay talagang hahatulan ng ating Panginoon, no? So, haharap tayo doon sa paglilitis, no? At wala pong pinipili. Yan, patuloy po tayo. Ano ba? Sabi sa aklat ng Hebreo 4, talatang 13, at walang anumang linalang na hindi nahayag kung hindi yung paningin ng ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harap ng mga mata ng inyong at niyaon sa ating pagsusulit, no? Yan, so alam din natin kung tayo po ay magsusulit o tayo po ay dadalhin na sa paghatol, ay makikita rin po ang 10 utos o ang utos ng Panginoon, no? May pa dito, ito pa, ano daw? Ano ang batayan pag hatol? So, ano daw? Sinabi diyan, ano ang batayan ng paghahatol? So, hindi kumbaga ano lang nahatulan ka na walang talaga kailangan paglilitis na magandang paglilitis, no? Kumbaga may batayan tayo o may batayan ang Panginoon para sa atin, para tayo hatulan. So, ano daw? Yan, nakikita nyo ba yan? Yan, ang 10 utos o ang 10 commandments. So, makikita natin sa aklat ng Roma 7:7 ang kautusan. No? So, dyan po tayo hahatulan. No? Sabi dyan, ang 10 utos ng Diyos. Kanina 10 utos daw? Sa Diyos. No? So, dyan tayo dadalhin sa paghatol. Ano pa? Sinabi dyan, ang 10 utos ng Diyos. Ito po ay, kung magbabasa kayo ng aklat ng Exodo, doon niyo po makikita yung 10 utos. Unang utos, ano na nakalagay sa unang utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. No? So,
ito po ang nakalagay sa aklat ng Exodo pag tayo po ay nagbabasa, no? At mababasa po natin sa unang utos o sa unang gustong iparating sa atin ng Panginoon na huwag daw tayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan niya daw. No? Ano pa? Sinabi pa dito sa ikalawang utos ay sinabi diyan, huwag kang gagawa para sa iyong mga sariling inukit o larawan ng anumang kawangis ng mga nauna na sa langit at sa itaas o nasa lupa o sa ibabaw o nasa tubig sa ilalim man ng lupa. No? Sinabi diyan, huwag natin silang gagawin. No? Yung mga bagay na iyan. At ano pa nakalagay? Sabi niya, huwag mo silang yoyokuran at paglingkuran man at sila'y sapagkat akong Panginoon mong Diyos. Sabi yan, pinalakihan talaga ang salitang Panginoon at ang Diyos. Nakalagay dyan ay mapanibughuin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan na magulang na hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling nang napupot sa akin. So, napakadami po mga kapatid. Hindi lang isang sali ng anak mo. Kung baga, ako may anak, yung anak ko pa, yung anak niya at anak niya, pag sila po yung nagagawa ng mga yun, ay kasama po doon sila sa parurusahan ng ating Panginoon. No? Okay? Ano pa daw po? Ikatlong utos, nakalagay yan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ano daw? Huwag daw natin babanggitin o huwag natin sasabihin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kasi minsan nadapa ka lang sa iba. Ay, inay! Nagaganon ko na. Sabi niya, ay, inay, Diyos ko po. Oh, no, pero ay sabi ng Panginoon, huwag nating babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang kabuluhan. Ano pa raw ang karugtong? Saan yun? Sapagkat hindi walang sawa silang yun. At ang gumamit sa kanyang pangalan na walang kabuluhan ay no, so talagang ganun talaga mga kaibigan, no? Kailangan pag binanggit natin ang Panginoon, laging sa may kabuluhan, sapagkat ang pangalan ng Panginoon ay may kabuluhan at yan po ay banal, no? Ano ba daw po ang nakalagay sa ika-4 na utos? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Bakit kaya sinabi itong alalahanin? No? So, minsan, tayo mga estudyante, pag umalis tayo ng bahay, nakakalimutan natin, no? Yung baon na binigay ng nanay natin. Ito naman si nanay, anak, ikaw baga, mayroon ka na nagawang assignment para bukas? Ay, sabi, Kuya Pete, parang mali man yata ang sinabi. No? Kasi ang nanay ay nagpapaalala lagi sa atin. Ganon din ang Panginoon. Sinasabi sa atin, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang iyong ipangilin o iyong ipagsamba, no? So, yan po mga kasama na sinasabi dyan, alalahanin natin sapagkat sa lahat ng utos na 10 utos, naratanging isang utos lamang ang sinabihan niya na alalahanin mo. Bakit niya sinabing alalahanin? Sapagkat ito po ay nakalimutan. Ano pa daw? Sinabi yan? Ika-5 utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. So sa mga anak natin, mga Suwael, na lumalaban sa mga magulang, ano daw po nakalagay? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. So ngayon mga kabataan, mag-isip-isip na tayo kung tayo po ay mga Suwael sa ating mga magulang, no? Sapagkat hindi po maganda yan, nakalagay po yan sa Biblia. At kung inyong babasahin, Exodo 20 verse 12. Ano pa raw po?
upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupain na binigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, no? Napakaganda kasi, may pangako. Bakit daw? Pag ating ginagalang ang ating mga magulang, hahaba ang ating buhay sa ibabaw ng lupa, no? Bakit ka mo hahaba ang ating buhay? Sapagkat pag ang taong magalangin, hindi mabilis magkaroon ng kaaway. Bagkos minamahal pa ng kanyang makapitbahay pag siya'y magalangin. No? Yan, ano pa po nakalagay? Huwag kang papatay, no? Yan po nakalagay sa putos, huwag daw po tayong papatay, sapagkat hindi po maganda para sa Panginoon yan. Huwag kang mangalunya, yan, huwag tayo mangalunya, yung mga hindi magandang bagay ay huwag natin gagawin yung kaya magbabae tayo ng mababae. Kung magkaroon ka ng kapartner sa buhay, tanging nag-iisa lang, no? Bawal po yung marami. Yan. Ano pa? Ikawalong utos, huwag kang magnanakaw, no? Huwag daw tayong manguha, no? Kung ang mami natin o ang daddy natin nakaiwan ng pira diyan, kahit piso yan, huwag mong kukunin, sapagkat hindi ibig ng Panginoon yan, hindi ibig ng Diyos yan, na tayo ay kumukuha na hindi sa atin, no? Yan. Pwede tayo humingi, pero hindi tayo pwedeng manguha. Ano pa? Sinabi yan, huwag kang maging sinungaling, saksi laban sa iyong kapwa, no? Ano daw? Huwag daw maging sinungaling. Hindi. Kung ikaw ay nakagawa ng mali, mag-amin ka na kasi mali ang ginawa mo. Yung nakagawa ka na ng mali. Kasi po si ganyan, siya po nag-utos sa akin, no? Mali po yon. Ayaw po ng ating Panginoon niya na tayo'y maging sinungaling. Ano pa daw po? Sinabi yan? Ikasampung utos, nakalagay dyan, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Abay, kumbaga huwag mo angkinin ang bahay ng iyong kapwa. Yeah? Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa o ang kanyang mga alipin na lalaki o babae, ang kanyang ang kanyang mga baka o ang kanyang asno o anumang bagay ng iyong kapwa, no? So talagang hindi maganda. Kung ang lahat ng tao hindi gumagawa nito, ay siguro naman magiging maganda ang ating lugar, no? O ang ating barangay magiging maayos, no? Kumbaga may saging na namubuhay ay namubuhay dyan kahit mahinog. Uncle, pwede ba makahingi ng saging? Magaganon ka muna bago mo kunin, no? So kaya sinasabi dyan, hindi talaga ibig ng Panginoon yung mga taong gumagawa ng kamalian, no? Patuloy tayo. At ito pa po, nakalagay sa aklat ng Juan 3, talatang 4, nakalagay dyan. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Nakita na po natin kanina na huwag natin gagawin. At kung ginawa pa natin, ano daw po? Sinasalangsang daw nila ang kautusan. No? Tuloy pa po tayo at nakalagay po dyan. Insiso sabang may pagkakataon pa. No? Mga kaibigan, mga kasama, tanggapin natin ang Panginoon. Habang hindi pa huli ang panahon para sa atin. No? Kung mga bagamat may ugali tayong ganon, pag tinanggap natin ang Panginoon, dahan-dahan tayong babaguhin ng ating Panginoon. Sa buhay ay dumarating paminsan-minsan, mga pagsubok na walang di kayang takasan. Sa makapilandas, wala nang daan. Sino ba ang hilig mong kailangan? Sa bawat habang mo'y pangambay na sa'yo, pagkat di mo patipon sa katutungo. Di kaya ang tagumpay dito sa mundo, ngunit sa kabila
Gaya nga ng awit sapagkat wala ng iba. Tayo po lahat ay masitayo, tayo po'y manalangin. Manalangin po tayo. O dakila namin Diyos, mga Ama, maraming salamat po sa gabi ito. Maraming salamat po sa aming mga kaibigan na nakinig sa inyong batal na salita. Dalangin namin, nawa ay maintindihan o naintindihan nila at maging pagpapala nawa ang mga salita ninyo sa kanila, Ama. At di po, dalangin niyo po namin na inyong basbasan ang aming kakainin sa mga bago pa maghiwalay sa aming mga tahanan. Ito po ang aming dalangin, patawarin po kami sa aming nagawang pagkasala at pag-uulang sa pangalan ng aming tagapagligtas Jesus. Amen.